So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong mensaheng paghanga at pagsaludo ni former Senator and Attorney Leila de Lima dito kay President Bongbong Marcos. At pagbibigay niya din po mga minamahal sa madaling sabi ng middle finger dito sa napaka-useless at jijimonyong dating administrasyon na si Digongyo. So ngayon nga po mga minamahal, mukhang mas mangangarag po ang mga beauty ng mga trolls dito sa mensahe ni former Senator and Attorney Leila de Lima sa pagpapasalamat patungkol nga po dito sa pag-rescue ng ating administrasyon ng pamahalaan under the name of the current administration President Bongbong Marcos sa pagpapalaya dito kay Mary Jane Villoso. Alright, basahin natin tong post ni Attorney Leila de Lima. Ang sabi ni Attorney Leila de Lima, Saving Mary Jane Villoso traversed administration. During the time of Pinoy, mga minamahal sa mga hindi nakakaalam nahuli po itong si Mary Jane Villoso dahil po may nakitang heroin sa kanyang bagahe. Sa totoo lang po mga minamahal, ito yung pinaka nakakatakot bilang isang OFW. Kasi baka malay mo yung luggage mo sobra dahil gusto mong makatulong. Ang gagawin sa'yo, gagamitin ka Ma'am, pwede ba tulungan mo ko? Sobra-sobra yung ko, pwede bang pakilagay muna to sa maleta mo? Ganon yung eksaktong nangyari dito kay Mary Jane. Ginamit yung kanyang pagiging musmos. Ginamit yung kanyang pagiging walang alam sa polisiya. Kumbaga yung mga nakapalibot sa kanya, binaboy siya, mga minamahal. So ngayon, yung mga kasamahan niya, nagsiliparan na. Samantalang itong si Mary Jane na sentensyahan ng death row. Biruin mo, sentensyahan ka ng kamatayan tapos hindi mo alam kung kailan ka i-execute. Di ba yun yung nakakatakot yung alam mo nang mamamatay ka pero hindi mo alam kung kailan. Di ba pwedeng bukas, pwedeng mamayang susunod na oras or ngayong minuto na to. Di ba hindi mo alam. Nakakatakot na nakakakaba. Di ba? Alright. Bigyan din natin ng credits mga minamahal itong si former President Benigno Aquino. Kasi si former President Benigno Aquino yung nakiusap na please wag niyo munang i-execute, kung po pwede paki-delay. Nakiusap po mga minamahal itong si Pinoy doon sa presidente ng Indonesia. Samantalang itong si former President Duterte, dahil ngayon tagline niya I hate drugs, 'di ba? Ang ginawa niya mga minamahal, nagmensahe din siya. Ang sabi niya pa nga doon kay Joko Widodo, go ahead to proceed with the execution. Buti na nga lang po, nagdilang anghel. Mayroon pong anghel sa paligid ni Mary Jane Villoso at na-delay po yung execution ni Mary Jane Villoso, mga minamahal. Alright. So, basahin natin tong post ni Leila de Lima. Saving Mary Jane Villoso traverse administrations during the time of Pinoy, the DOJ and DFA worked for a last-minute reprieve on Mary Jane's scheduled execution, culminating in a midnight phone call to Pinoy to then President Widodo of Indonesia. So gumawa mga minamahal ng paraan itong si Pinoy para po mailigtas sa huling sandali itong si Mary Jane. Kung pwede, gawin na lang siyang state witness. Yan nga yung hinihingi noon ni mga minamahal ni Pinoy kay Widodo. Na kung pwede, gawin na lang siyang state witness. Na kung pwede ba, wag i-delay nyo na lang yung execution. Gumawa ng napakadaming paraan. Pero at the end of the day, hindi pa din napalaya doon si Mary Jane. Pero well, at least hindi siya napatay. Yun yung magandang balita doon. Alright. Sabi dito, it was a race to work out an agreement with President Widodo
So close that some Philippines dailies release morning editors that reported a supposed execution that fortunately did not push through. Alam nyo, gago din kasi mga minamahal yung mga dyaryo eh. Alam nyo, yung panahon na si Mary Jane ay nahuli at papatawan ng execution, ang nangyari, yung mga reporters, yung mga balita, pinatay na siya sa mga balita, mga minamahal. Sobrang exaggerated ng mga titles ng kanilang mga ng kanilang mga headline. Parang sa balita pa lang, pinatay na nila itong si Mary Jane sa panahon ni former President Duterte. Kasi si Duterte mismo yung nagsabi, go ahead. I hate drugs. Ano nyo na yan? Huwag nyo nang buhayin yan. Diba? Parang ganon. So ito namang mainstream media, nakakaloka, pero nakakatawa mang isipin. Pero parang gano'n na ngayon nangyari mga minamahal. Sa mainstream media, patay na itong si Mary Jane. Alright. Continue tayo. Did not push to. During the time of Duterte, all the credit for staying Mary Jane execution goes to Indonesia. As then PRRD said, his government could not care less if a drug offender like Mary Jane was finally executed. See? Diba? Akala ko ba mahal niya yung Pilipino? Akala ko ba mahal mo yung nasasakupan mo? Bakit hinahayaan mo lamang na yung mga nasasakupan mo ay pinapatay? Diba? Hindi kasi yung punto dito, okay. Sabi natin, former President Duterte hate drugs. Pero yung punto dito kasi, dinadaan sa due process. Napatunayan ba na kay Mary Jane talaga yan? Diba? Hindi naman ibig sabihin na nakikipaglaban ka sa droga, tapos gusto mong, gusto mong maging mabango sa harapan ng mga Pilipino, kahit yung inosenteng tao, hahayaan mong ma-loss yung kanyang buhay para lamang sa pagpapasikat mo. Kaya nga yung pamilya ni Mary Jane, galit na galit kay Duterte. Oo, galit na galit, mga minamahal. At nung naupo si PBBM, ang sabi niya, si President Bongbong Marcos lang yung katangit-tanging pwedeng makapagsalba sa buhay ng anak ko. Yan yung sabi ni ng ama ni Mary Jane. Alright, continue tayo. This was only in the line with this policy of summarily executing drug suspects in his own country. Buti na lang hindi pa rin natuloy ang pagbitay sa panahon ni Duterte. Buti na lang, mga minamahal. Finally, the Philippine government has succeeded in completing its mission to permanently stay her execution. O buti na lang, mga minamahal, yung Philippine government na panatili po sa madaling sabi na i-delay yung execution ni Mary Jane. Yeah? Congratulations to PBBM administration for Mary Jane's impending return to the Philippines after years of waiting in Indonesia's death row. Tingnan nyo, binati ni Leila de Lima itong si PBBM na, PBBM, congrats! Samantalang yung mga kakamping nililigawan ni Sara Duterte. Oo, totoo yan. Yung pagpunta ni Sara doon sa Naga, part of panliligaw na yun. Oo, part of panliligaw na yun. Yung sasabihin niya na, Lenny, madaming dyan, di ba? Madami siyang mga paninira kay PBBM. Tapos bigla niyang sasabihin na, si Lenny ganito, ganyan. Di ba? Panliligaw na yun. Ang minamahal. So, napakahalaga na makaligtas ng kahit isang buhay lamang because a single death is always one death too many. At saka yung isang pagkamatay na yan, hindi na pwedeng maibabalik yan. Totoo. Kapag namatay yan, may babalik mo pa ba ang buhay? Hindi. Hindi na. Hindi mo na pwedeng ibalik ang buhay. Kaya sa isang maling desisyon ng ating gobyerno, buhay ang kapalit ng mamamayang Pilipino. Diba? So, anyway, congratulations to the administration, especially dito kay President Bongbong Marcos dahil napakagaling, mga minamahal, ng kanyang panukala. Wala tulisan talaga itong si Digong. Tulisan talaga yan, mga minamahal. Ano pa ba yung aasahan natin dyan sa animal na yan na walang pakialam sa buhay ng mamamayang Pilipino? So,
matagal na to. Humigit kumulang 14 years na, but eventually, si PBBM lang pala yung kaisa-isang tao na nakapagpalaya. Kasi hirap na hirap yung Indonesia na i-let go itong si Mary Jane. Pero sa panahon ni PBBM, talagang sa madaling sabi, mas pinagtibay ang samahan ng Indonesia at ng Pilipinas. Alright? So, yun po mga minamahal. Naabutan pa ng tatlong presidente bago na palaya. Pero, bigay tayo ng credits kay Pinoy at kay PBBM. Wag na doon sa isa kasi jijimunyo yun ba? Diba? Alam nyo yan. Alright, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.